Weekend means labaday ng damit ng aking baby at dito ko na nga inumpisa ng vlog ko dahil kasalukuyan siyang natutulog. At isinabay ko na nga yung pagligpit ng pinagliguan ni baby. Kaninang umaga pa siya naligo pero ngayon lang ako nakapaglinis kasi super clingy na talaga ng little girl ko. Speaking of, eto na nga, nagising na siya. Syempre, it's latching time. Eto na nga ang pinakang nagiging bonding time naming dalawa since madalas din naman siyang tulog. At kapag tulog na siya ay back to work na naman si mami. Around 3 p.m. ay nagising ulit si baby kaya ito, nilaro ko muna siya. Nagbago na rin pala yung schedule ng tulog ni baby ngayong magto 2 months na siya. At medyo pumabor to sa akin dahil humaba na yung tulog niya paggabi at isang beses na lang siyang nagigising pag madaling araw. After ko siyang i-breastfeed ay tinimplahan ko pa siya ng formula milk dahil tingin ko ay nakukulangan pa siya. At ito dumating na yung asawa ko at may pasalubong siya sa akin. Syempre, tuwang-tuwa na naman ako. Since nandito na siya ay makakaligo na ako pero bago ako maligo ay inutusan ko muna siyang ibaba yung basura. Bumili rin lang pala siya ng lutong ulam para sa dinner. Naligo pala muna si Habi bago siya mag-start ng daddy duties niya. Once a week lang kasi yung rest day nito kaya sinusulit niya yung time habang nandito siya. Tapos eto na yung mamshi nyo, feeling fresh na naman. Char. Tapos eto pala yung pinapahid ko sa sugat ko since CS nga ang mami nyo. After ko mag-asikaso ay nag-ready na ako ng dinner. Around 8:30 na nga pala nito, medyo late na. Tapos itong asawa ko ay sinabayan yung tulog ni baby. Wala na nga pala akong masabi at may kwento kaya panoorin nyo na lang yung mga susunod na kaganapan. Char feeling. Chingy, ching. Ito pala, habang natutulog si baby ay binuo namin itong bricks toy o kung ano mang tawag dito. Around 10 p.m. na kami nag-start at ito, nagising si baby, gusto maki-join. Nag-brown out pala, hindi namin ine-expect. Tapos itong asawa ko, tuloy-tuloy pa rin sa pagbuo. And finally, bumalik yung kuryente at nabuo na rin niya si Zoro. And feeding time na bago matulog. Sinasanay na pala namin si baby na hindi nakamittens. Pero kung mapapansin nyo dito sa vlog ko ay palagi siya nakamittens pagkagising at bago matulog. Day before ko kasi itong ishoot ay nakalmot niya ang ilong niya at dumugo. Kakagising niya lang noon at napapansin kong irritable siya pag nagigising ng walang katabi. Kaya grabe yung puwersa ng pagkalmot niya sa mukha. Ayoko rin naman putpurin yung kuko niya kapag ginugupitan kasi one time nasugatan ko na siya. Kaya nagpa-check out na ako ng nail trimmer. Anyway, maaga pala gumising yung asawa ko para maglinis dito sa labas. At ito na nga yung resulta. Hindi ko na videohan kung gaano kakalat ito before. Tapos ayan, videohan ko daw siya habang nagpo-push up. Char. 11 a.m. na nga pala nito at nakapagsaing na din si Habi. Ganito niya, matagal na siya sa kanya. Kasi may mga tao, pagdating sa Late ko na din palang naliguan si baby dahil mag-11 a.m. na kami bumangon dalawa. Wow, super fresh looking ng baby ko dito. Eto, nagmerienda kami around 4 p.m. 5:30 p.m. na pala nito nung natapos akong maligo. Ito pala yung dinner namin, nagluto yung asawa ko. Eto, nililigpit lang niya yung pinaglutuan. Nabanggit ko pala sa previous kong vlog na nagpapahatid lang ko sa kapatid ko ng ulam dito since hindi na ako nakakapagluto. Except kapag weekends kasi nandito naman si Habi para magluto. Ayan, mag-toast daw kami, ang daming eme. Char. Time to ligpit na at syempre siya ang nakatoka maghugas since minsan lang naman siya umuwi. At 9 p.m. na nito ay naayos lang ni Habi yung mga pinalondry namin at nire-ready niya yung mga gamit na dadalhin niya papasok. Finally, time to sleep na at patapos na din tong vlog ko. Actually, ang haba na nga. At itong isa ay nalulungkot na naman. Mamimiss na naman niya yung super cute naming baby. Anyway, that's all for this week and till the next vlog. Bye!